Agad na lumapit si Sokhan at sinabi, "Hindi pwede, mauna ako at sumunod ka na lang sa likod." Pagkatapos ng ilang hakbang, huminto si Sokhan. Sumulyap ang mga mata ni Sokhan sa likuran niya at nag-isip, ano ito? Anong aura ito? Hindi ito mula sa mabangis na hayop. Mula sa mga palumpong sa malayo, naramdaman ni Sokhan na may nagmamasid sa kanila. Sigurado nga, sa likod ng mga palumpong ay isang taong nakasuot ng saradong damit. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata nang may kislap ng pula. Naghihintay hanggang hating gabi, biglang may anino na unti-unting umakyat sa kuweba na kanilang pinupuntahan at tumayo sa harap ng pasukan ng kuweba. Pagkatapos noon, ang grupo ay nakasuot ng mga maskara at may hawak na mga sandata sa kanilang mga kamay, at ilang kahoy na plaque ang nakasabit din sa kanilang mga leeg. Sinenyasan ng lider ng grupo ang iba, may nagbabantay sa labas para pigilan ang sinumang dumating. Nang marinig ito, tumango sila bilang pagsang-ayon. Pagkatapos noon, ang natitirang 2 tao ay dahan-dahang pumasok sa kuweba gamit ang kanilang mga espada. Pagpasok sa kuweba, natuklasan nilang namatay na ang apoy, may kaunting usok na lang ang natitira. Sa harap nila ay 2 banig. Mahimbing na natutulog si Hamyang Wu, walang alam. Nawala si Sokhan. Si Hamyang Wu ay sobrang sarap ng tulog kaya siya ay naglalakad sa tulog at nagsasalita ng walang kabuluhan. Ang karne ng baboy ramo na ito ay masyadong matigas. Inisip ng 2 asasin habang nakatingin kay Hamyang Wu, ang lalaking ito ay sobrang himbing ng tulog kaya hindi niya alam ang nangyayari. Ang isang tao ay pupuntahan na sana si Hamyang Wu para kunin ang kanyang kahoy na plaque. Ngayon, swerte tayo. Biglang nagulat ang isa pang tao at itinuro ang ibang direksyon, sinasabing, "Tingnan mo doon." Sa harap niya ay isang tambak ng mga kahoy na plaque na nakakalat sa isang kalapit na lupa. Nagulat siyang bumulalas, kahoy na plaque ito, at may hanggang 6. Kinuha ng isang tao ang tambak ng mga kahoy na plaque. Inisip niya, masyadong kaina-hinala ito. Paano naging ganito kadali ang lahat? Sumagot ang taong nakatayo sa tabi niya, masyadong ang madali. Biglang parang may napagtanto ang isang tao, sinasabing, "Teka, nasaan ang isa pang tao?" Sa itaas ng pasukan ng kuweba, sa ilalim ng sinag ng buwan, kumislap ang anino ni Sokhan na may maliwanag na mga mata, handa nang umatake. Ang taong nakatayo sa labas ng pasukan ng kuweba ay biglang nakarinig ng malakas na ingay mula sa labas ng gate, dahilan para magulat ang 2 tao sa loob ng kuweba. "Ha? Anong ingay iyon?" Sa harap nila ay nakatayo si Sokhan sa harap ng gate, sinasabing, "Kakaiba, hindi ko natatandaang nag-imbita ako ng mga bisita." Nang makita ng 2 ang kanilang kasama na tinamaan at nakahiga na walang galaw, sumigaw sila, "Okay ka lang ba? Gumising ka agad." Tiningnan ni Sokhan ang mga magnanakaw na may kumpiyansa na mukha at sinabi, "Paumanhin, pero wala akong sapat na espasyo para sa inyo." Agad na sumugod ang isang magnanakaw na may hawak na kanyang espada kay Sokhan, sumisigaw, "Kayong mga kasuklam-suklam na tao, pakawalan ninyo agad ang kaibigan ko o patay kayo." Habang inilulunsad ng magnanakaw ang kanyang atake, umiwas si Sokhan, dahilan para lubha siyang magulat. Lubhang nagulat ang magnanakaw, umiwas siya. Biglang may kamay na lumabas at humawak sa harap ng kanyang mukha, sinasabing, "Magnanakaw ka at naglakas loob kang punahin ng iba dahil sa pagiging kasuklam-suklam." Sa isang atake, madaling pinatumba ni Sokhan ang isa pang tao at bumagsak sa lupa. Ang natitirang magnanakaw na nakatayo sa malayo ay sumigaw ng may sobrang galit, "Paano kayo naglakas loob?" Gayunpaman, bago siya makagawa ng anumang bagay, tinamaan siya ng napakalakas na suntok mula sa likod ng kanyang ulo, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Lumalabas na si Hangru ang gumising at umatake mula sa likod. Sinabi ni Hamyang Wu, "Nahuli ko kayo ngayon, kayong mga tuso na magnanakaw." Ang taong tinamaan at nakahiga sa kanyang likod ay lubhang naguluhan, sumisimangot at nag-iisip. "Malinaw na kami ang unang kumilos, pero nakatali kami ng walang magawa." Nakatingin kay Sokhan na nakatayo ng kalmado. Inisip ng magnanakaw, itinago niya ang kanyang lakas. "Halos kasing edad lang namin siya,
Pero bakit napakalakas niya? Nakatingin sa ibaba, tinapakan ni Sokhan ang tiyan ng magnanakaw at sinabi, ikaw ang leader, tama. May sobrang interes na mukha si Sokhan, inabot niya para tanggalin ang maskara, sinasabing, sino ka? Saang lokal na sangay ka galing? Pikito mo ang mukha mo. Nakikita ang mapanganib na sitwasyon, nauutol ang isa pang tao, teka. Sa wakas, tinanggal ni Sokhan ang maskara. Sa sandaling iyon, medyo awkward na nauutol si Sokhan, ikaw, babae ka. Ang taong nakahiga sa lupa ay lumalabas na isang babae na may sobrang galit na mukha. Babae siya, sumagot ang magnanakaw na may sobrang pagod na boses. Bigla niyang hinigpitan ang kanyang kamao at sumigaw, anong problema? Ngunit umiwas si Sokhan sa suntok na iyon. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon at tumakas palayo kay Sokhan. Lumingon siya at nag-isip, si Sokhan, medyo nag-aalala. Mukhang 2 taon siyang mas matanda sa akin, hindi katulad ni Hajo, pero mukhang napakahusay niya sa martial arts. Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Sokhan na isipin, mukhang ito ang aura na naramdaman ko kanina. Hindi mula sa mga batang ito ang aura na iyon. Sumugod ang babaeng magnanakaw para atakihin si Sokhan, sinasabing, anong iniisip mo dyan? Inilipat ni Sokhan ang kanyang paa ng buong lakas, sinipa ang isang bato ng diretso pasulong. Ang pulang bato ay lumipad ng may hindi kapani-paniwalang bilis, direktang inaatake ang noo ng babaeng magnanakaw. Nang makita siyang malapit ng bumagsak, mabilis na naghagis si Sokhan ng lubad sa paligid niya. Sa wakas, mahigpit na natalian ang babaeng magnanakaw at malayang bumagsak sa lupa. Lumingon si Sokhan at sinabi, Hamyang-woo, dalhin mo agad ang mga taong iyon dito at itali silang lahat. Nang marinig ito, sumigaw ang babaeng magnanakaw, anong kasuklam-suklam na trick ang balak mong gawin ngayon? Biglang mula sa labas ng kuweba, may isang figure na nakatayo, nakatingala sa pasukan. Sa huli, mahigpit na natalian ang 3 magnanakaw. Nakatingin sa 3 magnanakaw na nakabitin sa kuweba, biglang may napagtanto si Hamyang-woo at sinabi, ang mga taong ito ay. Nang marinig ito, lumingon si Sokhan at nagtanong, kilala mo sila? Sumagot si Hamyang-woo, oo, sila ang 3 GM, ang mga kapatid ni Boon at Dong mula sa CM ng Ha Family. Nang marinig ito, sobrang nagulat si Sokhan. GM Lundong mula sa CM Ha Family. Sina Honran at Hadongran ay ang mga kinatawan ng disiplinadong apartment ng Ha Family sa CMC. Ang pinakamatanda ay ang Golden Phoenix, at ang 2 natitirang nakababatang kapatid ay kilala rin bilang Twin Dragons. Mukhang mabubuting tao sila. Sa oras na ito, sumimangot si Hajimran at sumigaw, kayong kasuklam-suklam na tao, ibigay ninyo agad ang mga kahoy na plate. Nang marinig ito, sumagot si Sokhan, huwag mo akong tawaging kasuklam-suklam muli. Sino mang tumingin sa atin ay iisiping ako ang magnanakaw. Sumigaw si Hamran, hinalughog namin ang bundok na ito buong araw, ngunit wala kaming makitang kahoy na plate. Ikaw, nagpatuloy si Hamran, ang paraan ng iyong pagkilos ay parang alam mo ang lahat ng lokasyon ng mga kahoy na plate. Nang marinig ito, medyo kinabahan si Sokhan sa kanyang isipan, kung gayon, ganoon pala. Sinabi ni Ham, kayo ay mula sa pangunahing pamilya, kaya tiyak na ginamit ninyo ang inyong kapangyarihan upang makialam sa initiation na ito. Sumigaw si Hamran, ire-report ko ang ganitong corrupt na pag-uugali sa mga protector at sa pamilya. Sa puntong ito, sumigaw din ang 2 nakababatang kapatid ni Hajimran, ire-report ka namin. Tiyak. Nang marinig ito, dumura at tumawa si Sokhan. Pagkatapos, mas malakas at mas masaya pang tumawa si Sokhan, dahilan para mabuluhan si Hamyang-woo na nakatayo sa likod niya. Nang makita ito, nagulat si Hamran at sumagot, anong nakakatawa? Ngayon ay may napakamapanganib na ekspresyon si Sokhan at sinabi, kung gayon, subukan mo. Ngayon ay naramdaman ni Hamran na may mali. Nagpatuloy si Sokhan,
ang isang taong tulad ko na inabandona mula pagkabata ay may kapangyarihang makialam sa pagsusulit na ito. Kahit ang mga asong nakatira doon ay tatawa, napagtanto ng nakababatang kapatid ni Hamran na si Honran ang isang bagay at sumagot, kung gayon, maaari bang bumalik ka lang mula sa pangunahing pamilya kamakailan? Nakatingin kay Sokhan, naisip ni Honran, kung gayon, nakuha ng Third Young Master ang mga kahoy na plate na ito sa kanyang sariling lakas, hindi ba't ginagawa tayong walang pinagkaiba sa mga rogue robbers? Umalis si Sokhan, sinasabing, babalik ako pagkatapos ng pagsusulit na ito, ngunit huwag kayong masyadong magpakasiguro. Sumagot si Hamyang Wu, Kuya, aalis na lang ba tayo ng ganito? Lumingon si Sokhan para tingnan ang mga nakabiting magnanakaw at sinabi, "Oh, kukunin ko rin ang mga kahoy na plate na ito mula sa inyo. Kung balak ninyong magnakaw, dapat ninyong asahan ang mga kahihinatnan." Nang marinig ito, namula ang mukha ni Hamran at naisip, hindi, kung magpapatuloy ito, hindi lamang tayo mabibigo sa pagsusulit na ito, kundi mamarkahan din tayo bilang mga magnanakaw. Sa oras na ito, nauutal si Hamran, pakiusap, patawad. Ipinikit ni Hamran ang kanyang mga mata at malakas na sinabi, pakiusap, patawarin ninyo ang aming mga buhay. Nang marinig ito, ngumiti si Sokhan at naisip, sa wakas, nasabi rin. Nagpanggap siyang lumingon at umalis. Nagsimulang magpanik ang tatlong magkakapatid. Nag-aatubiling sinabi ni Hamran, itago ninyo na lang ang mga kahoy na plate, kailangan lang ninyong kalagan kami. Nag-isip si Sokhan, sa totoo lang, gusto kong magkaroon sila ng utang na loob sa akin, pero kailangan ko ba silang kalagan? Mas mainam na huwag mag-iwan ng anumang problema. Iniisip ito, malamig na pinakawalan ni Sokhan ang isang kahoy na plate. Nang makita ang kahoy na plate na papalapit sa kanyang mukha, natatakot na tinawag ni Hamran, Young Master Sokhan. Ngunit ang kahoy na plate ay dumiretso kay Hamran at naputol ang lubod na nakatali sa tatlong tao. Nang makita ang kanilang mga sarili na bumabagsak at walang magawa, sumigaw ang tatlo sa takot. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak ang tatlo nang nakasubsob sa lupa, sa mismong paanan ni Sokhan. Nadaganan si Hamran, ang kanyang dalawang nakababatang kapatid ay nahirapang magsalita, ang bigat niyo, umalis kayo sa ibabaw ko. Lumakad si Sokhan sa harap ni Hamran, inihagis ang natitirang dalawang kahoy na plate at sinabi, kunin niyo ang inyong mga kahoy na plate at mga sandata at umalis na kayo. Inisip ni Sokhan sa kanyang sarili, mas mabuting huwag silang magkaroon ng masamang intensyon sa akin, at pagkatapos ay sinabi, kung gayon, ituring natin ang pagnanakaw ngayon bilang nakaraan na. Maghiwa-hiwalay na tayo mula ngayon. Naantig ang tatlo at nagsabi, salamat, maraming salamat. Yan ang gusto ko, ngunit sa sandaling ito, iniabot ni Sokhan ang kanyang kamay sa kanila at sinabi ang isang bagay na nagpatigil sa tatlong emosyonal na tao, at ibigay niyo sa akin ang 15 taels pa ng pilak. Hindi nakareact si Hamran at automatikong nagtanong, ha? Ngumiti nang nakakaloko si Sokhan, walang libre sa mundong ito, mga bata. Ang 50 taels ng pilak para sa tatlong kahoy na plate ay isang magandang deal, hindi ba? Ikalawang araw ng seremonya nang inisasayon sa tuktok ng bundok sa lugar ng pagtitipon, nakaupo si Hamran sa pangunahing upuan at nag-iisip, kalahati na ng ikalawang araw ng kompetisyon ang lumipas. Sinabi ni Hamjin na nakatayo sa tabi niya, oo, at ngayon itatala natin ang mga lokasyon at bilang ng mga kahoy na plate na nakuha ng mga kalahok. Si Young Master Joe ay may 3 at may 2 pa sa gitna ng bundok. Sina Hamran, Honran, at Hadongran ay may tig-1. Nasa bundok din sila, hindi mapigilan ng mga gwardya na magbulungan, nasaan si Young Master Sokhan. Sabi nila hindi siya makontak ng protectorate na namamahala. Sige, kapag may impormasyon tungkol sa kanya, iulat niyo agad sa akin. Nang marinig ito, sumimangot si Hamarayang nang hindi nagsasalita, nakatitig lamang sa pangalan ni Sokhan.